Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening. Gusto talaga English. Good evening po, Baliwag Alliance Church. At bago po tayo magsimula, request ko po ulit yung mga nakaupo po sa likod na i-occupy po muna yung seat sa harap para kapag may mga dumating po na pag may bagong dating po, hindi po tayo na distract. Sige po, lipat po tayo sa harap. Ayan. Ayan. Good evening din po sa ating mga Facebook Live worshipers na kasama po natin ngayon. At hayaan niyo po akong basahin ang verses from Psalm 145, verses 3 to 7. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. They celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. Amen po. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating opening prayer. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na magkatipon-tipon po kami, makapagpalakasan po sa panalangin sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa na nandito, na patuloy na nagiging pagpapala sa mga kasama naming members ng Baliwag Alliance Church. Gayon din, Panginoon, sa mga papunta pa lamang, ingatan niyo po sila upang ligtas po sila makarating dito at wala pong maging hadlang sa pagpupuri po sa inyo. Sa mga participants din, Panginoon, kayo yung patuloy na magtago sa kanila sa inyong likuran upang ang pangalan nyo lamang ang maihayag from presider to song leader to lalo, Panginoon, sa speaker na gagamitin nyo sa inyong lingkod, Panginoon. Kayo yung patuloy na gumamit sa kanyang buhay upang mapadala po yung mensahe na nararapat pong makarating sa amin. Sa inyo po namin inaalay ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. At sa atin pong pagpapatuloy sa ating awitan, inaanyayahan ko po si Sister Jade para sa ating pag-awitan. Magandang hapon po muli sa bawat isa sa atin. Ay, good evening po. Good evening. Talagang English. Psalm chapter 48. At kagaya po nung binasa din po ni Sister Joshua kanina, it tells us and proclaims that God has been the protector and the security of Jerusalem. Ito po yung time na sila ay tawag doon? Inaaway ng kanilang mga kaaway na Assyria, probably Assyria. And this truth is a testament. At hindi lamang po ito kwento lamang sa Bible. Ito po ay totoo din, even in our time. Naniniwala po ba tayo doon that God is our protector and our security? Amen. Dapat po tayo ay naniniwala dahil yun din po ang dahilan bakit po tayo nagpapatuloy dito sa simbahan. Kaya ngayong gabi po, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa atin na alalahanin po natin itong katotohanan na ito. I-declare natin ang ating pagpupuri at pasasalamat sa nag-iisang Diyos sa pamamagitan ng ating pag-aawitan. Awitin po natin, There is none like you. No one else can touch my heart like
city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Yes, Lord, you are the great God, the greatest King of this world and of our lives. And there is none like you. Ikaw ang nag-iisang Diyos ng aming mga buhay, Panginoon. At wala kami ibang nais na papurihan kung hindi ikaw lamang. Tanggapin niyo po ang aming pasasalamat at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Ate Jade, sa pag-lead sa atin. At makakaupo na po ang lahat. Yan. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay dumako sa Thanksgiving. Sabi po sa Psalm 105 verse 1, "Give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nations what He has done." At mauna na po ako sa ating pagpapasalamat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa ginawa po niya sa pamilya namin this past 2 weeks. May kinaharap po kami malaking problema, naalanganin po yung buhay ni Daddy. At nung nalaman po namin na possible na aneurysm, binigyan kami ng percentage at mababa po, 10 to 15 daw. Kaya medyo nawawalan po kami ng pag-asa at nagpanghihinaan ng loob. Pero yung kinapitan ko po noon ay yung Panginoon lamang. Nag-ask po ako ng prayer request sa mga una po sa kaibigan ko, sa mga kaibigan ko. Sabi ko, si Lord na lang talaga yung makakapagpagaling kay Daddy at gagamitin at yung paggamit ni Lord sa mga doktor na gagamot kay Daddy. At yun po, praise God, recovery na lang po si Daddy ngayon at medyo umaayos naman na po yung kalagayan niya. Pero hirap pa rin po siya. Pero mas okay na po yun kaysa nangangamba kami kung mabubuhay pa ba siya o kukunin ni Lord. Praise God po dahil makakasama pa po namin si Daddy. Di po kami mawawala ng tatay. At ganun din po sa lahat po ng pinagdaanan namin, nagka-problema din po kami financially at praise God din po dahil hindi po pinabayaan ni Lord na hindi ako makapag-enroll
At ayun po, nakapag-enroll na ako last Saturday. Sabi ko po kay mami nun, okay lang kung hindi ako makapag-enroll muna kasi maghihirap sila. Nag-loan lang po si mami ng pang-enroll ko. Pero alam ko po na ang Panginoon po yung tutulong sa amin na makaahon po sa pinagdadaanan po namin ngayon. Praise God po sa lahat ng iyan. And sa susunod po na gusto magpasalamat, punta na lang po dito sa harap. Sige po, hello, hello. Sige po, punta na po dito sa harap. Ayan. Yan si Lolo Jess. Ayaw nyo magpasalamat? Gusto nyo sumunod kay Lola Pilar? Okay, nagpapasalamat kay Lord kasi kanina sinamahan ako ni Gian para magpa-check up sa doktor. At nang makita ng doktor yung aking MRI, yung una ay nung 2023, ngayon ay 2026, sinulit, yun ay tungkol sa aking prostate. Isa ang kanyang findings sa kanya. Isa ang findings niya na kailangan ako magpa-biopsy to make sure na kung ito'y cancerous o hindi. Sabi ko, siguro. Gusto ko nga makausap si Charlie kasi tatakot siya. Ito ay talagang sa mga lalaki, pag alakang prostate, siyempre, hindi ka magkakaanak. Kaya lang, yung prostate natin, ng mga lalaki, nasisira, nagiging titis. Kaya, nagiging prostatitis pa tawag doon. Kaya tayong lahat meron. Kaya lang, yung mga may edad, talagang merong nangyayari na talagang lumalaki yon ng enlargement, pero hindi delikado kung maagapan. Kaya, ako'y nagpapasalamat kay Lord kasi mga doktor natin ay talagang kahit hindi sila believers, kahit hindi sila talagang Christian, pero ginagamit sila ng Panginoon. Maraming mga tao ginagamit ng Diyos para sa ikaliligtas ng kanyang mga anak. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil iyon ay isang paraan niya para patuloy tayong maging malakas ang ating loob. Huwag tayong matakot sa ating lupang katawan. Talaga ito, mamamatay. Kaya lang, una-una. Ngayon, kung sino susunod kay Lola Pilar, hindi ko alam. No? Okay. Patuloy tayong magpasalamat kay Lord. Ako na po susunod. Magpapasalamat po. Ako ay nagpapasalamat kay Lord sa mga ginawa niya for the past month dito sa church at sa life ko. Una, pinagpapasalamat ko kay Lord yung strength at good health last month na siya nagsustain sa atin dun sa month-long celebration natin. I praise God for the success ng event na yon sa pangunguna ng head natin at sa cooperation at tulong ng bawat isa. Isa din sa pinagpapasalamat ko kay Lord ay yung provision niya at yung pag-iingat sa amin nung pumunta kami sa Isabela. So, nung pumunta kami sa Isabela, actually nakalimutan ko na pupunta nga pala kami doon. Kung hindi nag-remind si Pastor that time na Sunday, na kami ay aalis ng Tuesday, hindi ako nakakagayak. So, pati resources namin doon ay hindi kami prepared kasi nagpapagawa kami ng motor. Pero still, pinatunayan ni Lord na siya yung Lord na magpo-provide. Si Lord yung gagabay sa amin all throughout doon sa stay namin sa Isabela. From the food, salamat sa national na sa NAMTI, kung saan nalibre kami ng masasarap na pagkain. Kaya na-spare yung mga allowance namin doon. So I praise the Lord din sa mga taong ginamit niya. So yung mga national leaders na nakakasama namin sa pagkain, hindi lang sa pagkain, pero habang kausap namin sila sa sakyan, ay sobrang nabibless kami. Hindi lang dahil sa national leaders sila, tapos nakadikit kami sa kanila. Hindi po. Dahil din sa mga testimonies nila and encouragement sa amin na
Sa ministry, ganito talaga. Sa ministry, ito yung makakaharap mo. Sa ministry, ito yung makikita mo. So kami, nabe-bless kami dahil meron kaming mga national leaders na willing na magturo at mag-guide sa amin. Isa din sa pinagpapasalamat ko kay Lord ay during doon sa regional forum, kami ay nakapakinig ng 3 devotions na pinangunahan ng ating mga national leaders. So kami rin po ay nabe-bless doon sa mga message nila. Ako po personally, doon sa 3 devotion namin, halos lahat or 3 sa kanila, dahil 3 lang man talaga sila, 3 sila ay parang nangungusap sa akin. Parang ako yung kausap nila that time. So nakikita ko lang yung effect nun na parang kami dito nagpe-prepare ng message namin sa mga Bible studies namin, sa prayer meeting sa Sunday service. Pero maganda rin na kami rin po ay nafe-feed din ng mga encouragement na nagagaling din sa mga lingkod niya. Kaya ako, sobrang na-bless ako sa pagkilos ni Lord at sa mga tinuro niya sa amin all throughout ng stay namin doon sa regional forum. Pati na rin sa biyahe. Hindi ko po inasahan yung paikot-ikot. Okay po sana kung si Pastor Aya nagdadrive Pero si Doc ID nagdrive kaya medyo napapalakas talaga yung pananampalataya ko sa Panginoon. Pero yan, ganun pa man, I praise the Lord sa buong stay namin. Nag-enjoy ako at nakilala ko lalo at mas lumalim ako kay Lord. Dahil dun sa pag-stay na yan. Yun po. Salamat po. Wala na po bang gusto magpasalamat? Wala po kasi si Tita Meli, Kung nandito po si Tita Meli, makikipag-unahan po yon. Wala na po bang gustong humabol? Final na po, wala na po. Okay po, praise God po sa mga narinig po nating pagpapasalamat sa Panginoon. At nire-request ko po si Sister Grace para sa panalangin ng pagpapasalamat. Salamat din po sa Panginoon. Ang daming nangyari for the past month. Pero salamat kay Lord. Maganda yung panahon. Hindi tayo inulan kahit nag-rent ng tent. Hindi tayo inulan sa buong buwan ng February. So, purihin po ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, maging din sa mga bagay na hindi po namin verbally na ipagpasalamat. At nakikita niyo po, Panginoon, yung aming puso't isipan na nagpupuri at nagpapasalamat. Nagiging grateful, Lord, dun sa mga ginawa niyo po sa amin. Salamat din, Lord, maging sa mga answered prayer, Panginoon. Yung mga bagay na rin po na hindi na namin nabanggit, na isa-isahin, Panginoon, yung mga katugunan sa aming mga panalangin. Maraming salamat, Lord. Salamat din, Panginoon, maging sa mga karanasan, yung mga naranasan po namin within the past week. Alam namin, Panginoon, na kasama namin kayo at ang lahat ng ito ay pinagpapasalamat po namin. Salamat din, Lord, na sa gabing ito, iisa lang po yung aming gustong gawin, kundi kayo ay pasalamatan, papurihan at dakilan inyong pangalan. Pagpalain niyo po ang mga nandito ngayon at maging sa gawain po namin ngayon, ang pangalan niyo lamang ang maitaas. Muli, Panginoon, binabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Sister Grace. Ngayon po ay ihanda po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig po ng mensahe ng Panginoon na dadalhin po sa atin ni Pastor Lee Minho. Joshua. Sige po, isang magandang gabi po sa ating lahat. Tayo may papatuloy pa rin sa ating tema sa buwan ng Marso, Faith Beyond Borders, kung saan tayo po ay pinapaalalahanan na yung ating mga pananampalataya ay hindi po nakatuon lang sa isang box. Ibig sabihin po noon, hindi po yung pananampalataya natin ay hindi lamang po sa loob ng church at hindi lamang po sa araw ng linggo. Yung tipong tayo ay mabait lamang sa loob ng church, tayo ay mabait lamang tuwing linggo, kundi ipakita natin yung ating pagiging Kristiyano, yung ating pananampalataya
maging sa labas ng simbahan at kung saan man po tayo dalhin ng ating mga paa. Nais ko pong simulan ito sa tanong na, mahirap po bang maging mabait? Mahirap po ba? Sobrang hirap maging mabait, no? Sabi ng mga hindi gaano kabait, mahirap maging mabait. Pangalawang tanong, mahirap po bang maging loving, maging joyful, maging peaceful, maging patient, maging gentle, maging kind, good, faithful, at mag-control sa sarili? Mahirap po ba? Oo, sige. Alam niyo po, isa sa patunay na tayo tumanggap nga kay Lord ay yung tinatawag nating, madalas natin itong sinasabi, isa sa patunay na tayo tumanggap kay Lord, yung tinatawag nating the fruit of the Holy Spirit or yung bunga na pinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu nung tayo tumanggap sa Panginoon. Kaya ako naniniwala, mga kapatid, na yung lahat na yan nasa screen, meron tayo yan. Hindi pwedeng wala sa atin yung love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness. Lahat po yan meron tayo. Isa pang tanong, bakit sa kabila ng pagkakaroon natin ng bunga ng Espiritu, yung siyam na yon, bakit may mga panahon na yung bunga natin on-off? Ibig sabihin, kung tayo ay merong love, joy, peace, patience, kindness sa ating mga puso, sa ating mga sarili, bakit may mga panahon na mabait tayo sa umaga, tapos pagkahapon, masama ulit ugali natin? Sa morning, may patience pa tayo. Pagdating ng hapon, may dragon na tayo ulit. Minsan, mabait tayo sa umaga, pagkabukas. Bakit nagiging on-off yung ating tinatawag na bunga? Alam niyo po, minsan nakakalungkot lang pong isipin, na sa mismong Christian pa natin maririnig yung mga katagang, mabait ako sa mabait, masama ako sa masama. Isipin niyo po yan, nandyan ba yan? Ay, wala. Balik muna. Alam niyo, minsan nakakalungkot lang na yung mga ganong words, nagmumula pa sa bibig mismo ng isang Christian. Dapat ba na sa bibig ng Christian, manggaling yung mga ganong uri ng mga salita? Meron din sinasabi yung iba na, naiinis ako kasi iniinis mo ko. Yung mga ganon bang sinasabi, galit ako dahil sinira mo yung araw ko. Meron po bang ganong uri ng mga Christian, mga kapatid? Yung ugali natin nakadepende ngayon sa sitwasyon. Based sa sitwasyon. Kung masungit tayo sa kanila, masungit din daw sila sa atin. At kung mabait yung ibang tao sa isang Christian, yung Christian mabait din daw sa kanila. Sa mismong Christian pa nanggagaling. At meron pang ibang Christian na nagsasabi, o yung iba naman mga Christian, sumasama ang ugali pag nagugutom. Meron po bang ganun dito? Nagagalit pag gutom? Oo, nagagalit pag gutom. Sige, balik muna natin. O meron din ang iba, ibinabaling sa iba yung kanilang galit kapag sila'y napapagalitan. Yung hindi ka naman kasali sana doon sa kanyang problema, nadamay ka kasi pinagalitan siya, yung galit niya hindi niya maisabi sa iba, sa iyo mo na lang, sa atin na lang nila ibinuhos yung galit na yon. At meron pa, isa pa, mga ugali ng Christian na sasabihin, ganito talaga ugali ko, kaya kung mahal mo ko, tatanggapin mo ko. O, isipin niyo po yan, kahit mali, kailangang tanggapin yung pag-uugali. Minsan naisip ko talaga, seryosong tanong to sa isipan ko, meron kayang Christian na masama ang ugali? Naisip niyo din po ba yan? Christian pero masama ang ugali? Naiisip niyo po yung mga ganong tanong. O, kaya nung Sunday, simula nung Sunday hanggang ngayon, merong isang tanong na gusto natin talagang sagutin. Ito yung tanong na, as Christians, paano po ba tayo makakapag-akay ng isang unbeliever kay Lord? Actually, dyan po iikot yung ating ang tema sa buong buwan na ito. Paano ako bilang Christian makakapag-akay sa isang unbeliever papunta kay Lord? Ngayon ang tanong, paano nga ba tayo makakapag-akay kay Lord ng isang unbeliever kung madalas nating sinasabing tao lang din naman ako? Well, anyway, wala namang perfect na tao. Lahat naman po tayo nagkakasala, pero wag naman nating araw-arawin sana. Parang nag-e-enjoy kasi tayo minsan na ini-enjoy natin yung pagiging imperfect natin, kaya tayo nagkakasala. Kaya anong madalas na sinasabi ng mga non-Christians sa mga Christians? Alam niyo po ano sinasabi nila?
Christian ka pa naman. Oh, Christian ka pa naman. Di ba ang sakit? Sabihan ka ng non-Christian, Christian ka pa naman. Ang tanong, talaga nga bang deserve po natin na masabihan ng mga katagang ito? Deserve ba natin na masabihan na Christian ka pa naman, tapos ganyan ka? For me, yes. Dapat lang po talaga na masabihan tayo ng mga ganito, hindi dahil sa negative na impression, kundi para tayo mismo bilang Christian, magising sa katotohanan. Actually, it's a wake-up call to all Christian na masabihan ng words na Christian ka pa naman. Na dapat makita natin that according to 2 Corinthians chapter 5:17, ang sabi ni Lord, you are new in Christ. The old has gone, the new has come. Na kahit siguro hindi namang bigla ang totally na babaguhin tayo ni Lord, yung makitaan ba tayo sa ating mga sarili ng paunti-unting pagbabago? Kasi ang problema, sa tagal na nating Christian, dahil nga madalas sa ating sinasabi na imperfect ako, hanggang ngayon, imperfect pa naman din tayo. Pero ang problema, walang changes sa atin. Kaya naman, as Christians, nahihirapan tayong makapag-akay ng tao sa ating pananampalataya kasi hindi naman tayo kapani-paniwala based sa ating mga kinikilos. Alalahanin po natin, yung dati nating buhay, wala na yon nung nagkipag-isa tayo kay Kristo. Wala na po yun. Tayo'y binago na ni Lord nang tayo'y nakipag-isa kay Kristo. Kaya yung sinasabi natin kanina na on-off, na pag-uugali natin, yung on-off na character natin, yung patient tayo ngayon, bukas hindi na tayo patient, yung mabait tayo ngayon, bukas hindi tayo mabait. Yung ugali na hindi maganda na pinapakita natin sa tahanan at sa labas ng bahay, isipin po natin mga kapatid, hindi po talaga tayo yon. Di ba? According to 2 Corinthians, binago na tayo ni Lord. Ibig sabihin, kung Christian tayo ngayon, yung pinapakita nating masamang ugali or hindi kagandahang ugali, hindi talaga tayo yun. Kasi binago nga daw tayo ni Kristo. Take note of this. Yung pagiging masungit natin, yung pagiging mainitin ng ulo, mababaw ang pasensya, yung palasagot, palamura at iba pa, hindi yan tayo. Basahin po natin again, this is our verse last Sunday, Matthew 5 verse 6. In the same way, let's look at this. Sabi ni Lord, in the same way, let your good deeds shine out for all to see. Diyan lang po yung highlights natin so that everyone will praise your heavenly Father. Sabi ni Lord, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na sa langit. The word of the Lord is declaring in this verse that there is something good in us. Kasi ba't naman sasabihin ni Lord na paliwanagin mo ang iyong ilaw kung walang ilaw sa loob mo? Ibig sabihin, si Lord mismo nagsasabi na mayroong mabuti sa puso ng tao na tumanggap kay Lord. Kasi hindi tayo uutusan ni Lord na ipakita mo yung kabutihan mo kung walang mabuti sa iyo. Merong mabuti sa atin. Ang sabi ni Lord, nung tinanggap mo ako sa buhay mo, binago na kita at merong mabuti sa kalooban mo ngayon. Ang kailangan mo lang gawin, let your good deeds shine so that everyone will see your good deeds. It means it should be intentional. Intentional dapat yung kabutihan, although lalabas naman talaga yan, pero minsan kasi nagiging passive tayo eh. Kailangan nating gawin ito intentionally. Meron tayong, yung fruit natin, meron tayo love, joy, peace, patience, hindi po yan nag-o-on-off. Kaya lang po, minsan lumalabas yung hindi dapat kasi pinipili nating ilabas yung hindi dapat. Isipin mo natin to hindi ka galit dahil galit ka. Hindi ka naiinis dahil ininis ka or nainis ka. Kaya tayo nagagalit dahil pinili nating magalit kaysa sa umintindi. Tama? Nainis ka dahil mas pinili mong mainis kaysa sa habaan ng iyong pag-unawa. Hindi tayo uminom at nagbibisyo ngayon dahil pinilit ka lang na tumagay. Hindi po mga kapatid, kundi mas pinili natin ang mga bagay na ito kaysa sa magbago. Yun po talaga yung totoo. Hindi tayo nagkamali dahil nagkamali tayo.
Nagkamali tayo dahil mas pinili nating magkamali kaysa piliin ang tama. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, meron ngang mabuti sa loob mo. Kaya lang naman siya hindi lumabas dahil mas pinili mo yung hindi dapat ilabas kaysa doon sa bagay na dapat nating ilabas. Alam niyo, nung hindi pa tayo tumanggap kay Lord, acceptable na masama talaga ugali natin kasi wala pa namang kabutihan sa puso natin. Nung tayo'y wala pa kay Kristo. Talagang masama talaga ugali natin nung tayo'y wala pa kay Kristo. Acceptable lahat ng yon. Pero nung tayo tumanggap kay Lord, remember that there is love, there is joy, there is peace, gentleness, self-control, being faithful in our hearts. And in every situation, meron po tayong choice na ilabas yung mga fruits na yun. Meron tayong choice. We have a choice to choose love over anger. We have the choice to choose patience over anger. We have the choice to choose being gentle imbis na maging harsh. We always have that choice. Hindi yung sasabihin natin na, ikaw kasi, naubos mo kasi pasensya ko Actually, we have a choice na ilabas kung ano yung nararapat. The problem is, we chose our old self kesa doon sa bagong buhay na pinagkaloob ni Kristo sa atin. Remember, as Christian, your character is not what you do. It is what you refuse to do. Do what is right. Ang sabi nga po, bilang Christian, nagiging masama lang yung ugali natin dahil pinili nating gawin ang hindi dapat gawin at iniwasan nating gawin kung ano yung dapat nating gawin. Sabi nga natin kanina, in your heart, there is fruit. Nung nagkaroon tayo ng situation na hindi maganda, actually, yung 9 na fruit na yon, pwede tayong kumuha doon to respond. Ang problema lang, dinisregard natin yung fruit na nagmula sa banal na espiritu at ang ginamit natin yung hindi dapat ilabas. Actually, kung may lalabas man sa bibig natin, dalawa lang isang mabuti at isang masama. At we have the choice na gamitin yung mabuti. Pero dahil nagpapadala tayo sa ating damdamin, ang ginagamit ngayon natin, yung hindi mabuti. Kaya tandaan natin mga kapatid, kapag tayo'y nasa isang sitwasyon, which everyday naman natin mararanasan, kung susubukin ang ating pagiging Kristiyano, remember, as sabi ni Jesus, there is something good in you na kailangan mo lang ilabas. That's the light, your good deeds. Why? Para makaakay tayo ng ibang tao sa Diyos Ama. Magandang gabi po sa ating lahat.